Hello po mga Cubs, kumusta po kayong lahat? Welcome back po sa cubsfarming.tv. So almost 3 weeks na din po tayo hindi nakapag-vlog, sobrang busy po talaga sa trabaho. So mag-update lang po tayo ngayon doon sa bili natin na fingerlings noong December 28, 2023. So more than 40 days na rin po, no? Wala naman tayong bagong mga video ngayon, so i-update lang po natin kung gano'n na ba sila kalaki, no? So ito, makikita nyo po sa video na ito, kuha po ito last week. Ganyan na po sila kalaki, from 3 to 4 inch. Ngayon malaki na po sila. Sobrang bilis po talaga yung paglaki nila, no? Napakaganda po talaga ng system na gamit natin at sa mga pagkain. So ito po pala, nakalagay sila sa 4x3 meters na concrete pan, backyard lang po, no? Sa 2,600 pieces. So ang total mortality po natin so far, nasa 150 pieces na po. Ito yung di natin maiwasan, yung mga cannibalism. Minsan may mga maihinang hito po talaga. Since nag-alaga po tayo, ang gamit po natin na system ay traditional catfish farming, na kung saan nagpapalit po tayo ng tubig sa umaga. Daily po yun, 80 to 90% rain. Kung purong feeds naman yung pinapakain nyo, pwede po kayo magpalit ng tubig 3 to 4 days. Depende din kung gaano po karami, no? Saka yung area ng concrete pan nyo, pwede po kayo mag-drain nun. Kung nagpapakain naman kayo ng bituka or any alternative food na pwede mapulot kagad yung tubig, so kailangan nyo po mag-drain. Saka para po maiwasan po yung mortality, no? Gusto po kasi ng mga hito malinis na tubig. Mas mabilis po kasi sila lumaki. Yun po yung number 1 na sikreto, yung water management po. Pangalawa na lang po yung pagkain. So importante po yun. Pero depende po kasi sa system na gamit nyo, no? Meron iba po kasi mga system natin, no? Sa concrete pan, meron pong RAS system, meron po ngayon yung biofloc. So depende po. Kami po ang gamit po namin is traditional catfish farming, backyard po, no? Pero nilagyan po namin ng probiotics. So ito po talaga yung malaking tulong po sa talaga sa pag-aalaga ng ito, no? Yung paglagay ng probiotics. Ito po yung Nitrofix with molasses. So nabibili po yan sa online, available po yan. Mapapanood nyo lang po yung application, no, sa mga nakaraang video, para mas madali nyo pong maintindihan kung ano po yung epekto niya sa saka yung pag kinompare nyo po dun sa walang probiotics, makikita nyo po yung difference. Para maging malakas po sila, healthy, at saka para maiwasan po yung mga diseases na dala ng mga hindi natin maiwasan minsan, no? Makikita nyo po sila maliliksik. Ayan po mga Cubs, nakikita nyo po ngayon sa video, sobrang dami po nila. Halos na sakop na po yung buong pan, no? Dati po halos konti lang po yan. Ayan, pag nag-drain po makikita nyo ganyan na po sila kalalaki. Ayan. Ayan. So nagdi-drain po kami ngayon. Ayan, makikita nyo, magre-refill na po kami ngayon after, kasi nagpapakain po kami ng alternative food, kaya kailangan po mag-drain. Ayan. So nasasanay na po rin po sila sa ganyan, daily po din kasi pag natin. So dumako naman tayo sa pagmamarket ng hito. So karamihan po after bumili ng fingerlings at napalaki na po yung mga alaga nilang hito, ay nahihirapan po sila mostly, no? Sa pagbebenta. Kumbaga nasa stage na po na kailangan nilang i-dispose yung mga hito nila, no? Kasi nasa good size na po. Ngayon kapag hindi naman nila ma-dispose kagad, pwede silang mataga sa pagkain kasi lumalakas na rin po sila ng pagkain nun. At saka nasa tamang buwan na rin po sila sa pagbebenta.
Kaya kailangan lang i-dispose. So may mga chances na kunyari backyard ka lang, mahirap po i-dispose ka agad. Mahirap makahanap ng mga buyer na pasok sa presyo nyo, no, na hindi ka naman lugi. So ito po yung nagiging challenge natin, no, sa paghihito. Real talk lang po, no. Sa mahal po ng commercial feeds ngayon, at mga gastos sa pag-aalaga ng ito, dapat lang taasan ng presyo ng mga hito grower natin, no? Kasi malaki po ang kinikita ng mga middleman. Ito po yung mga nagre-reseller, compare sa mga sila yung nag-aalaga, no, ng mga hito grower compare po doon. Kasi sila halos nag-alaga po sila ng 3 to 4 months, 6 to 6 months. Tapos yung mga middleman, yung mga nagre-reseller ay konting panahon lang ang ginamit. Minsan laway lang, same day kumikita na po sila. So napaka unfair po talaga pag though may mga contact na po sila, may mga buyer, wala pong problema. Naiintindihan po namin yun. Ang sa atin lang sana mabalik yung gastos at saka yung po pinuhunan, no, dito. Hindi rin kasi biro yung pag-aalaga ng hito, kaya bago nyo pasukin yung paghihito, kailangan pag-isipan nyo muna mabuti, no. Hindi po biro pagbitaw ng pera dito. At saka mag-start muna kayo sa konti. Wag nyong biglain kagad na ganito karami yung alagaan nyo. Mag-survey muna kayo sa area nyo kung okay ba yung pag-alaga ng hito, kung maganda ba yung presyuan. So makikita nyo po yung mga previous video natin about dyan. Sana taasan yung presyo ng mga backyard, no, sa mga concrete pan, kasi premium po ang pag-aalaga niyan, lalo na kung purang concrete commercial feeds ang pinapakain. At saka hindi po iba po yung lasa niya compare sa earth pan. So yun po yung pagkakaiba niya. Okay? Saka malinis po yung sa concrete pan. Saka alaga po yan. So yun lang po yung mga advice natin. Wala namang problema kung hindi taasan yung presyo, pero sana wag naman pong tagain ng mga nagpapakyaw yung masyadong murang presyo, no. Saka lugi na po talaga kapag real talk lang po, lugi po talaga. Kahit na may pasobra tayo minsan, hindi po maiwasan na mababa po yung kuha, kasi may mga pasobra pa minsan. So yun po yung medyo downside ng sa pag-aalaga ng dito, no. Kasi may mga operational expenses ka rin sa gasolina, sa tao, sa time, sa oras, sa pagkain. So yun lang, marami po kayong isipin. So yun lang po ang video na to. Sana nakapag-share po kami ng information, at sana maging aral or lesson ng pag-aalaga ng ito. So bago kayo pumasok sa business nito, kailangan yung pag-isipan muna ng maayos. Hindi po biro ang pag-aalaga ng ito. So real talk lang po tayo ngayon. So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like na rin ang video na ito, at paki-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga next video natin. So sa next update po natin, sana makabenta po tayo na sa March, kasi mahal na araw, no. So wala po masyadong magkakarni nun. For sure marami pong bibili ng mga hito. So ang tips ko lang, or advice sa inyo, kung hindi kaya doon sa presyo ng pakyawan, nabibenta naman weekly or twice a week, may kumukuha naman para sa mga nag-iihaw, nasa tamang presyo, okay, go po kayo doon. Pero kung marami na po malalaki at kailangan nyo nang dispose, wala na po kayong choice, so go po kayo sa pakyawan. So ganun lang po, para hindi rin po kayo mataga sa gastos, no. So yun lang po yung mga advice natin dyan. So depende po sa situation. So yun lang po, diskarte pa rin kailangan para makahanap ng mga buyer. Hindi po mawawala yun sa kahit anong business. So yun po mga Cubs, hanggang dito na lang po yung video na ito. Sana nakatulong atong video na ito. Nag-update lang po kami sa mga fingerlings na linagay po namin. So maraming salamat po, at see you po sa next video mga Cubs. Bye bye.